Ngayon, tatalakayin natin ang isang trahedya at misteryosong kaso ng pagpaslang na naganap sa lungsod ng Yuxi, lalawigan ng Yunnan, China noong 2011. Ang nagsimula bilang isang masaya at puno ng pagmamahalang pagdiriwang ng kaarawan ay kalaunan naging simula ng isang nakakapanghilakbot na trahedya. Hindi lamang nabigla ang publiko sa kalupitan ng salarin, kundi pati na rin sa masalimuot at dramatikong ugnayan sa pagitan ng mga biktima at ng pumatay. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa araw na iyon? Upang maunawaan ang pangyayari, balikan natin ang ika-7 ng Oktubre taong 2010. Araw ng Huwebes noon at ika-18 kaarawan ni Li Lanyu. Bilang espesyal na pagdiriwang, nag-organisa ang kanyang mga malalapit na kaibigan ng isang handaan sa isang bar sa Manmiao. Para kay Lanyu, ito ang pinakamagarbong kaarawang kanyang naranasan at nagsilbi rin itong simbolo ng kanyang pagpasok sa yugto ng pagiging nasa hustong gulang. Habang lubos niyang tinatamasa ang masasayang sandaling iyon, hindi niya alam na iyon na pala ang magiging huling kaarawan ng kanyang buhay. Makalipas ang isang linggo, noong ika-17 ng Oktubre 2010, naglalakad si Mr. Chang, isang residente ng Dajing neighborhood sa Hongta district ng Yuxi City sa pasilyo ng ikatlong palapag ng kanilang gusali, nang mapansin niya ang isang matinding hindi kanais-nais na amoy. Dahil sa pag-aalala, sinundan niya ang pinagmumula nito at natuklasang nagmumula ang amoy sa isang inuupahang apartment sa parehong palapag. Naging kahina-hinala ito para kay Mr. Chang at agad niyang naisip na maaring may hindi magandang nangyari sa nakatira roon. Ilang ulit niyang kinatok ang pinto ngunit walang sumasagot. Dahil lalo siyang nabahala, nilapitan niya ang babaeng nakatira sa katabing unit upang magtanong. Ayon sa kapitbahay, ilang araw na niyang hindi nakikita ang dalagang umuupa sa apartment. Higit pa rito, napansin niyang mahigit 1 linggo nang nakababad sa pampublikong palikuran ng gusali ang mga damit ng babae ngunit hindi pa rin nalalabhan. Isang bagay na lubhang kakaiba para sa kanya. Nang mapatingin si Mr. Chang sa sahig malapit sa pintuan, nagulat siya nang makita ang bahid ng dugo. Dahil dito, lalo siyang nabahala at nagsimulang maghinala na maaaring may naganap na seryosong insidente sa loob ng apartment. Agad siyang tumawag sa pulisya at pagkatanggap ng ulat, mabilis na nagpadala ng pangkat ng mga investigador ang pulisya ng Yuxi City upang suriin ang lugar. Sa loob ng apartment, napansin ng mga otoridad ang maraming palatandaan na tila may isinagawang paglilinis sa paligid ng kama. Sa paunang pagsisiyasat, nakita rin nilang nagalaw at nahalungkat ang mga drawer ng aparador at TV stand na nagbigay ng posibilidad na maaaring may naganap na pagpasok ng hindi otorisadong tao o pagnanakaw. Samantala, ang mga bahid ng dugo sa sahig ay nagpalakas sa hinalang maaaring may naging biktima ng karahasan sa loob ng unit. Gayunpaman ay wala silang nakitang bangkay sa apartment. Posible nga bang inalis ito ng salarin? Dahil determinado silang malaman ang katotohanan, nagsagawa ang mga pulis ng masusing paghahanap sa bawat bahagi ng apartment. Ngunit nang kanilang iangat ang kutsyon at ang frame ng kama, isang nakakagimbal na tanawin ang bumungad sa kanila. Sa ilalim ng kama ay natagpuan nila ang 2 naaagnas ng bangkay. Batay sa isinagawang forensic examination, natuklas ang kapwa nagtamo ng maraming malalalim na saksak ang 2 biktima. Ayon sa paunang resulta ng otopsiya, tinatayang humigit kumulang 1 linggo na silang patay na tumutugma sa ika-7 ng Oktubre. Ngunit sino ang maaaring gumawa ng ganoong kalupit na krimen laban sa 2 kabataang babae? Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan, nakakita ang mga pulis ng isang identification card sa isa sa mga bangkay. Ang pangalang nakalagay rito ay Chao Zimai. Gayunpaman, dahil sa matinding antas ng pagkabulok ng katawan,
hindi na nila agad makumpirma kung siya nga ang may-ari ng ID. Sa kabila nito, naniwalang mga investigador na maaaring magsilbing mahalagang bakas ang ID upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng dalawang biktima. Ayon naman sa may-ari ng apartment at sa mga residente sa paligid, iisa lamang ang nakatira sa unit at wala silang nakitang dinadalang bisita ang babae. Dahil dito, lalong naging palaisipan kung paano nagkaroon ng dalawang bangkay sa ilalim ng kama. Kinabukasan ng umaga, nakamit ng pulisya ang isang mahalagang tagumpay sa kanilang investigasyon. Sa pamamagitan ng impormasyong nakasaad sa ID na natagpuan sa lugar, natuntun nila ang mga magulang ni Zimay. Kinumpirma ng pagsusuri sa fingerprint ng isa sa mga biktima ay si Chow Zimay, ang babaeng umuupa sa apartment sa loob ng nakaraang 3 buwan. Ngunit nananatiling palaisipan ang pagkakakilanlan ng ikalawang biktima. Sino siya at ano ang kaugnayan niya kay Zimay? Sa puntong iyon, wala pa ring malinaw na sagot ang mga investigador. Agad na sinimula ng pulisya ang masusing pagsisiyasat sa mga kilos, kaibigan at mga taong nakapaligid kay Zimay. Nang umagang iyon, isang mahalagang impormasyon ang ibinigay ng may-ari ng hair salon na matatagpuan wala pang 300 feet mula sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa mga may-ari ng salon, noong hapon ng 7 ng Oktubre, dumating si Zimay kasama ang isang lalaking nagsasalita ng Mandarin at nagpakilalang taga Guangdong Province. Pamilyar sila kay Zimay dahil regular siyang customer ng salon, ngunit hindi pa nila kailanman nakikita ang lalaking kanyang kasama. Dahil dito, nausisa ang may-ari at tinanong ni Zimay kung sino ang lalaki. Ipinaliwanag naman ni Zimay na isa lamang itong kaibigan na kamakailan niya nakilala. Sa kanilang pag-uusap, sinabi rin ng lalaki na siya ay nasa negosyo ng mga sofa sa Kunming City at bumisita lamang sa Yuxi para magbakasyon ng ilang araw. Pagkatapos ng kanilang pagbisita sa salon, naglakad sina Zimay at ang lalaki patungo sa isang internet cafe. Dahil sa pag-uusisa, pinagmasdan sila ng may-ari mula sa kanyang tindahan na nasa kabilang kalsada. Humigit kumulang 160 hanggang 200 feet ang layo mula sa cafe. Nakita niyang pumasok ang dalawa sa loob ng establishmento. Dahil sa mahalagang impormasyong iyon, agad na ibinaling ng pulisya ang kanilang investigasyon sa internet cafe. Sinuri nila ang talaan ng mga gumamit ng internet noong 7 ng Oktubre at nakumpirmang nag-login nga si Zimay sa araw na iyon. Sa karagdagang pagtatanong sa mga empleyado ng cafe, nalaman nilang bandang 4:00 ng hapon ay kasama ni Zimay ang 2 pang tao. Nagkataon naman na naroon pa rin sa cafe ang isa sa kanila nang magsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Mabilis nila itong natagpuan at ang kanyang pangalan ay Yang Ling. Ipinaliwanag ni Yang Ling na kaibigan niya si Zimay at ang lalaking kasama nila ay nagngangalang Ma Fung Kun. Ayon sa kanya, magiliw at madaling pakisamahan ang lalaki kaya matapos ang ilang usapan ay nagpasya silang maglaro ng magkakasama. Dinala ng pulisya si Yang Ling upang kilalanin ang mga biktima at pagkakita niya sa mga bangkay. Agad niyang nakumpirma na ang ikalawang biktima ay si Li Lanyu. Ibinunyag niya na magkaibigan sina Zimay at Lanyu at noong 7 ng Oktubre lamang nila ipinagdiwang ang 18 kaarawan ni Lanyu. Bagamat natukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng dalawang biktima, nananatili pa ring palaisipan kung bakit brutal na pinaslang si Lanyu sa apartment na inuupahan ni Zimay. Ano ang tunay na koneksyon ng dalawang babae? Nagbigay pa ng karagdagang detalye si Yang Ling. Ayon sa kanya, matalik niyang kaibigan si Lanyu at unang beses lamang niyang nakilala si Zimay sa mismong birthday party ni Lanyu noong 7 ng Oktubre. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano nagkakilala sina Lanyu at Zimay. Naalala rin ni Yang Ling na 7 lang silang dumalo sa selebrasyon ng gabing iyon. 3 sa kanila ay mga babae, sina Yang Ling, Zimay at Xiao Na,
Habang 4 naman ang lalaki, kabilang ang 2 nobyo ni Lan Yu at ang 2 lalaking isinama ni Zimai. Nagpatuloy ang pagdiriwang hanggang hating gabi at may ilang nagmungkahing magpatuloy pa sa isa pang kasiyahan pagkatapos nito. Ngunit dahil gabi na ay tumanggi na si Yang Ling at nagdahilang mayroon siyang mahalagang aasikasuhin. Matapos magpaalam ay umuwi siyang mag-isa. Ikinuwento ni Yang Ling na hindi niya alam kung saan nagtungo ang mga ito pagkatapos ng birthday party. Ngunit nasaksihan niyang umalis sina Lan Yu at Zimai na kasama ang 2 lalaki. Mula ng gabing iyon, wala nang nakakita kay Cao Zimai. Hindi rin sinasagot ang mga tawag sa kanyang telepono. Dahil nasa hustong gulang na sina Lan Yu at Zimai, inakala ni Yang Ling na maaaring naging abala lamang ang mga ito sa kanilang personal na buhay kaya hindi na niya iyon masyadong pinansin. Ngunit makalipas ang ilang linggo, habang isinasagawa ang investigasyon, doon lamang niya nalaman ang nakakagimbal na balitang pinaslang na pala ang kanyang mga kaibigang sina Lan Yu at Zimai. Lubhang nahirapan siyang tanggapin ang nakakapanghilakbot na katotohanan iyon. Ano nga ba ang nangyari matapos ang birthday party? At may kaugnayan kaya ang pagkamatay ng 2 dalaga sa 2 lalaking umalis kasama nila ng gabing iyon? Sa tulong ni Yang Ling, natagpuan ng pulisya si Xiaona na isa sa mga dumalo sa karawan ni Lan Yu noong gabi ng 7 ng Oktubre. Matalik na kaibigan ni Zimai si Xiaona at posibleng mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa 2 lalaking nakilala ni Zimai. Impormasyon na maaaring magbigay ng bagong direksyon sa kaso. Ayon kay Xiaona, hindi mga kakilala ni Zimai ang 2 lalaki. Sa katunayan, siya mismo ang unang nakakilala sa kanila sa isang bar noong gabi ng 5 ng Oktubre. Lumapit umano ang 2 lalaki at niyaya siyang uminom na siyang naging simula ng kanilang pagkakakilala. Kinabukasan ng hapon, nakatanggap si Xiaona ng tawag mula sa isa sa mga lalaki na nagpakilalang taga Guangdong at inimbitahan siyang maghapunan. Tinanggap niya ang imbitasyon, ngunit dahil kakakilala pa lamang niya rito noong nakaraang gabi, nag-alinlangan siyang makipagkita ng mag-isa. Matapos pag-isipan ng sitwasyon, nag-imbita siya ng ilang kaibigan ngunit lahat ay abala. Dahil dito, naisip niya si Zimai at tinawagan niya ito upang itanong kung nais nitong sumama sa hapunan. Agad namang pumayag si Zimai at noong gabi ng 6 ng Oktubre, tinanggap ni Xiaona at Zimai ang paanyaya ng matangkad na lalaki sa isang restaurant. Doon ipinakilala ni Xiaona si Zimai sa 2 lalaki at sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap ay naging pamilyar si Zimai sa 2 estranghero. Kinabukasan, 7 ng Oktubre, inimbitahan naman ni Zimai ang 2 lalaki upang dumalo sa 18 kaarawan ni Lan Yu. Gayunpaman, nang kapanayamin ng pulisya ang iba pang mga dumalo sa selebrasyon, natuklasan nilang wala ni isa man sa kanila ang may alam tungkol sa 2 lalaking kasama ni Zimai ng gabing iyon. Wala ring nakaalam ng kanilang mga pangalan. Upang makuha ang higit pang impormasyon, muling kinausap ng mga pulis si Yang Ling. Sa pagkakataong ito, nagbigay siya ng isa pang napakahalagang detalye. Ayon sa kanya, ang matangkad na lalaking umalis kasama ni Cao Zimai at Lan Yu matapos ang birthday party ay siya ring lalaking nakita niyang kasama ni Zimai sa internet cafe sa tapat ng hair salon noong gabi ng 7 ng Oktubre. Malaking tagumpay ito para sa investigasyon kaya agad na bumalik ang pulisya sa hair salon upang magsagawa ng karagdagang pagtatanong. Ayon sa may-ari ng salon, noong hapon ng 7 ng Oktubre ay binilhan ng lalaking taga Guangdong si Zimai ng isang singsing. Dahil likas siyang mapanuri, tinanong niya kung magkano ang halaga nito. Naalala niyang humigit kumulang 774 yuan ang presyo ng singsing. Naitanong din niya kung saan ito binili at sinabi ni Zimai na nagmula ito sa Jiangwangfu Jewelry sa Nanmen Street.
Bakit bibili ng mamahaling ganitong singsing ang isang lalaking kakakilala pa lamang ni Simay at ano ang tunay niyang motibo sa likod ng kakaibang kilos na iyon? Dahil sa mga tanong na ito, agad na nagtungo ang mga pulis sa tindahan ng alahas na binanggit ng may-ari ng salon. Matapos kausapin ang may-ari at mga empleyado, nakumpirma nilang may isang matangkad na lalaking nagsasalita ng Mandarin na dumating kasama ang isang dalagang babae noong hapon ng 7 ng Oktubre upang bumili ng singsing. Sinuri ng mga investigador ang resibo ng transaksyon at natuklasan nila ang pirma ng lalaking bumili ng singsing para kay Simay. Sa pagsubaybay sa credit card na ginamit sa pagbili, natuklasan nilang ginamit din ito sa isang tindahan ng gamit sa Fenghuang Road sa mismong araw ng krimen. Nang suriin nila ang CCTV footage mula sa tindahan, nakita nilang bumisita roon sina Simay at ang dalawang matangkad na lalaki upang bumili ng mga damit noong hapong iyon. Sa kalaunan, natunto ng pulisya ang numero ng credit card at natukoy ang pangalan ng cardholder na si Yin Yurong. Ngunit, nang hanapin nila ang pangalang iyon sa pambansang database ng mga residente, nabigo sila nang matuklasang hindi tumutugma ang cardholder sa matangkad na lalaking nakita sa mga video. Nang ipakita nila ang litrato ni Yin Yurong kina Xiaona at sa iba pang mga saksi, agad nilang kinumpirmang hindi siya ang lalaking kanilang nakilala. Dahil dito, naghinala ang pulisya na maaaring gumamit ang suspect ng ninakaw na pagkakakilanlan at peking impormasyon upang maitago ang kanyang tunay na katauhan. Sa kalaunan, natagpuan ng mga investigador ang footage ng dalawang lalaki sa entrada ng bar bandang 12:40 ng madaling araw noong 8 ng Oktubre. Matapos umalis sina Xiao Simay at Li Lanyu sa bar, sumunod sa kanila ang dalawang lalaki. Sa pagkakataong ito ay malinaw na nakuhanan ng mga surveillance camera ang kanilang mga mukha at itsura. Ang matangkad na lalaking nagpakilalang taga Guangdong ay walang suot na pang-itaas at nakaitim na pantalon, habang ang mas pandak na lalaki naman ay nakasuot ng short sleeve na may kamiseta. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang kuha mula sa CCTV, nagawa ng mga investigador na matukoy ang tinatayang taas, pangangatawan at edad ng matangkad na lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin nila makumpirma ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Batay sa nakalap na mga impormasyon, lumitaw na ang dalawang lalaki ay madalas nakikipag-ugnayan sa mga biktima bago ang krimen. Ngunit matapos ang mga pagpaslang, bigla silang naglalaho. Dahil sa kanilang kahina-hinalang kilos at paggamit ng peking pagkakakilanlan, naniwala ang mga investigador na malaki ang posibilidad na direktang konektado sila sa kaso. Dahil dito, bumuo ang pulisya ng isang malaking task force upang tipunin ang lahat ng posibleng ebidensya at masubaybayan ang galaw ng dalawang lalaki. Hindi nagtagal, isang taxi driver na madalas magsakay ng pasahero malapit sa maliit na plaza ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, madaling araw ng 8 ng Oktubre habang naghahanap siya ng pasahero malapit sa Dajing, dalawang lalaki na isang matangkad at isang mas pandak ang pumara sa taxi. May dala silang bag at kapansin-pansin na tila kinakabahan. Pagsakay nila sa kanyang sasakyan, hindi sila nagbanggit ng eksaktong destinasyon. Sinabi lamang nilang nais nilang pumunta sa lugar sa tapat ng Songyin Hotel kung saan may ilang maliliit na inn o tuluyan. Sa huli, bumaba sila malapit sa sangandaan ng Taiyon Road sa Hongta District. Kilala ang lugar na iyon dahil sa maraming maliliit na inn at sa pagiging malapit nito sa Yuxi Central Bus Station. Bukod dito, 3:00 ng madaling araw noon at wala pang bumabiyahing mga long-distance bus papunta sa ibang probinsya. Dahil dito, napagpasyahan ng mga investigador na malamang ay nag-check-in ang dalawang lalaki sa isa sa mga inn sa lugar. Agad nilang sinimulan ang pagsusuri sa mga talaan ng mga panauhin, partikular ang mga oras ng pag-check-in at impormasyong ginamit sa pagrerehistro.
Sa isang inn na tinatawag na Renhe, natuklasan ng pulisya ang isang mahalagang bakas. Ayon sa isang empleyado, bandang 2:00 ng madaling araw noong 8 ng Oktubre habang isasara na niya ang front desk, may kumatok at humiling na magpalipas ng gabi sa inn. Sa pagsusuri ng mga record, natuklasan nilang may isang lalaking nagngangalang Chi Jilin na nag-check-in sa isang inn malapit sa Taiyuan Road 2 araw bago ang insidente. Bandang 3:30 ng madaling araw ng 8 ng Oktubre, bumalik si Jilin kasama ang isang matangkad na lalaki at tumuloy sila sa room 301. Kinabukasan ng umaga ay dali-dali silang nag-check out at pagkatapos ay umalis. Ayon sa may-ari ng inn, ang kanilang pangangatawan at mga katangian ng mukha ay halos kapareho ng mga lalaking nakuhanan ng CCTV na sinusuri ng pulisya. Gamit ang impormasyong ibinigay sa pagrerehistro sa inn, mabilis na natukoy ng mga otoridad ang personal na detalye ni Chi Jilin. Ipinakita nila ang kanyang larawan sa mga taong nakakita sa 2 lalaki sa birthday party ni Lan Yu. Halos lahat ng saksi ay nagkakaisang nagsabing si Jilin ang mas pandak na lalaki. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan nilang ang lalaking nagpakilalang taga Guangdong, Yunnan ay mula pala sa Laoping County sa Chujing City at 18 taong gulang lamang. Matapos ang ilang araw ng pagsisiyasat, tuluyan nang nakilala ng pulisya si Jilin bilang isa sa 2 pangunahing suspect. Agad silang naglabas ng provincial arrest warrant at nagpadala ng pangkat ng mga investigador sa kanyang bayan sa Laoping County upang magsagawa ng karagdagang pagsisiyasat. Doon nila nalaman na mula pagkabata ay palipat-lipat na ng trabaho si Jilin at kadalasang nagtatrabaho sa Kunming. Hindi rin maganda ang kanyang relasyon sa pamilya at bihira siyang umuwi. Noong 15 ng Oktubre, nakatanggap ang pulisya ng mahalagang impormasyon na bumalik si Jilin sa Laoping mula sa Guizhou. Agad na nagtungo roon ang pangkat ng mga investigador at sa tulong ng forensic team ng lungsod at ng pulisya ng Laoping, matagumpay nilang naaresto si Jilin. Sa kanyang interogasyon, inamin niyang kasama siya ng matangkad na lalaki sa pagnanakaw at pagpaslang sa 2 babae sa inuupahang apartment. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa kanyang kasabwat, sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan nito. Idinagdag niyang ang alam lamang niya ay ginamit nito ang pangalang Yurong at sinasabing tagadali ito. Tinatawag niya umano ang lalaki sa palayaw na Aming. Dahil dito, sinimula ng pulisya ang pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ni Yurong sa Dali. Ngunit ipinakita ng mga record na ang totoong Yin Yurong mula sa Yunlong County, Dali ay walang pagkakahuwig sa matangkad na lalaking nakunan ng CCTV. Hindi nagtugma ang kanyang taas, pangangatawan at maging ang mga katangian ng kanyang mukha sa paglalarawan ng mga saksi. Sa madaling salita, hindi ang tunay na Yin Yurong ang matangkad na lalaki at ginamit lamang nito ang personal na impormasyon ni Yurong upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa puntong ito, tila muling napunta sa alanganin ang investigasyon. Ang tunay na pangalan, pinagmulan, trabaho at dahilan ng matangkad na lalaki sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao ay nananatiling misteryo. Dahil dito, lalo pang dumami ang mga tanong na kailangang sagutin ng mga investigador. Ayon sa salaysay ni Jilin, matapos nilang paslangin sina Simay at Lan Yu noong madaling araw ng 8 ng Oktubre ay agad silang tumakas sakay ng taxi. Nagpalipas sila ng ilang oras sa isang inn malapit sa sangandaan ng Taiyuan Road sa Hongta District at pagsapit ng umaga, mabilis silang umalis sa Yuxi at tumungo sa Guiyang. Hindi rin umano inaasahan ni Jilin na pagsapit ng 14 ng Oktubre, ang matangkad na lalaking itinuring niyang parang nakakatandang kapatid ay bigla na lamang mawawala ng walang anumang paalam. Dahil nag-iisa at wala ng matakbuhan,
Umuwi si Jillian sa kanilang bayan sa Loping County noong 15 ng Oktubre kung saan siya ay agad na aresto pagdating pa lamang. Noong 16 ng Oktubre, nakatanggap naman ang pulisya ng isa pang mahalagang impormasyon mula sa isang bangko. Natuklasan nilang ginamit ang bank card ni Yin Yurong upang mag-withdraw ng pera sa ATM ng Agricultural Bank sa Tanyuan Road, Hongta District, bandang 3:00 ng madaling araw ng 8 ng Oktubre. Sa CCTV ng bangko, nakita ang isang lalaking nakasuot ng sportswear na pumasok sa gusali bandang 3:06 ng madaling araw. Nang ipakita ang footage kay Jillian, agad niyang nakilala ang lalaking naninigarilyo at nakasuot ng sportswear bilang ang kanyang kasabwat. Sa karagdagang pagtatanong, ibinunyag ni Jillian na 2 taon na ang nakalipas ay magkasama silang nagtrabaho ng matangkad na lalaki sa isang pabrika ng sofa sa Kunming. Dahil sa impormasyong ito, nagpadala ang pulisya ng mga investigador sa Kunming upang magsagawa ng panibagong pagsisiyasat. Sa pabrika, nalaman nilang bigla na lamang umalis sa trabaho ang matangkad na lalaki noong 5 ng Oktubre nang walang anumang paliwanag at hindi na kailanman bumalik. Sinubukan pa siyang kontakin ng may-ari ng pabrika ngunit walang naging tugon. Tanging pangalang Yurong lamang ang alam ng may-ari at ng iba pang manggagawa tungkol sa kanya. Gayunpaman, may isang mahalagang impormasyong na ibigay ang may-ari ng pabrika, ang pansamantala nitong tirahan. Ang detaling ito ang naging mahalagang turning point sa kaso. Nang magsagawa ng lihim na paghalughog ang mga pulis sa inuupahang tirahan, nakakita sila ng isang cellphone at nang suriin nila ang laman nito, natuklasan nila ang isang text message. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa text message, paggamit ng Resident Information System at paghahambing ng mga larawan mula sa surveillance footage, sa wakas ay natukoy ng task force ang tunay na pagkakakilanlan ng matangkad na lalaki. Siya ay si Su Shinming, ang taong gumagamit ng alias na Yin Yurong at ng palayaw na Aming. Ipinanganak si Su noong 10 ng Oktubre 1983. Natapos lamang niya ang edukasyong katumbas ng middle school at nagmula siya sa Pinglang Town, Daejeon City, Gweijo Province. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, agad na sinuri ng pulisya kung mayroon siyang naunang record ng krimen. Labis ang pagkagulat ng mga investigador nang lumabas sa Wanted Criminals Database na si Su Shinming ay isa ng pugante na hinahanap dahil sa isang kasong first-degree murder sa Hainan noong 2008. Ang impormasyong ito ay naging malaking sorpresa sa buong pangkat ng investigasyon. Batay sa bagong natuklasan, inisip ng mga otoridad na posibleng bumalik si Su sa dati niyang tirahan. Dahil dito, nagtalaga sila ng mga surveillance team upang bantayan ang lugar. Noong hapon ng 22 ng Oktubre, matagumpay na naaresto si Su Shinming nang bumalik siya sa kanyang bahay upang kunin at ayusin ang kanyang mga gamit. Sa wakas, opisyal nang nalutas ang kaso ng pagnanakaw at pagpaslang sa Hongta District, Yuxi. Higit pa rito, ang pagkakaaresto kay Su ay nagbigay daan sa paglutas ng isa pang kasong first-degree murder na naganap sa Haikou City, Hainan Province noong 3 ng Nobyembre 2008. Ayon sa investigasyon, ang krimen ay aktwal na naganap noong 3 ng Oktubre 2008 kung saan pinaslang umano ni Su ang isang tao sa Haikou bago tumakas patungong Yunnan. Doon niya ginamit ang peking pagkakakilanlan na Yin Yurong at nagsimulang magtrabaho sa Kunming. Ayon sa salaysay ni Su Shinming, nakilala niya si Chi Jilin habang nagtatrabaho sila sa isang pabrika ng sofa. Pagkatapos ng trabaho, madalas silang magkasamang kumain at uminom dahil kakaunti lamang ang kanilang pinagkakaabalahan. Sa paglipas ng panahon, si Su ang nagmungkahi na pumunta sila sa Yuxi upang magipagkilala sa mga babae at pagnakawan ang mga ito. Noong 5 ng Oktubre,
Nagtungo sila sa Yuxi at ng gabing iyon ay pumunta sa isang bar habang naghahanap ng posibleng mabibiktima. Sa loob ng bar, nakilala ni Xu Xinming si Xiaona at nakipag-inuman dito. Kinabukasan, tinawagan niya si Xiaona at inimbitahan itong maghapunan. Nang gabing iyon, isinama ni Xiaona ang kanyang kaibigang si Xiao Simai. Sa pamamagitan ni Xiaona ay nakilala ni Xu si Simai. At upang makuha ang tiwala ni Simai, binilhan niya ito ng gintong singsing na nagkakahalaga ng mahigit 700 yuan. Kalaunan, sinamahan pa niya ito sa pagdiriwang ng kaarawan ng kaibigan nitong si Li Lanyu. Bandang 1:00 ng madaling araw ng 8 ng Oktubre, matapos ang birthday party ni Li Lanyu, inimbitahan ni Simai sina Xu at Shi Jilin sa kanyang inuupahang bahay sa Dajing Road upang magpatuloy ang kanilang pag-uusap. Kasama rin nilang pumunta si Li Lanyu na kagagaling lamang sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan. Habang nasa labas pa ng bar, sinabi ni Xu kay Jilin na napansin niyang may dalang malaking halaga ng pera si Simai. Dahil dito, iminungkahi niyang pagnakawan nila ito kalaunan. Pagkapasok pa lamang ng 4 sa inuupahang bahay ni Simai, agad na isinagawa ni Xu at Jilin ang kanilang plano at inatake ang dalawang babae. Matapos nito, tinangay nila ang pera, mga bank card, mga cellphone at maging ang gintong singsing na suot ni Simai. Pagkatapos ay itinago nila ang mga katawan sa ilalim ng kama bago mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan. Sa loob lamang ng wala pang 2 linggo, matagumpay na nalutas ng pulisya ang isang kaso na may masalimuot na ugnayan ng mga sangkot at naaresto rin ang isang mapanganib na pugante na matagal nang hinahanap. Noong 12 ng Disyembre ng parehong taon, umabot sa paglilitis ang kaso ng pagkamatay ni Li Lanyu at Xiao Simai. Sina Xu Xinming at Jilin na napatunayang responsable sa krimen ay naharap sa hustisya para sa kanilang mga ginawa. Ang hatol laban sa kanila ay hindi lamang nagsilbing kaparusahan sa ilalim ng batas, kundi nagsilbi ring malinaw ng pagkondena ng lipunan sa ganitong uri ng walang pakundangang karahasan. Bagamat tuluyan ng nalutas ang kaso, nananatili pa rin ang epekto nito sa mga taong naapektuhan at sa komunidad na nakasaksi sa pangyayari. Ipinakita ng kasong ito kung gaano kadaling samantalahin ng mga masasamang loob ang tiwala ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, ang mabilis na pagtitiwala ng mga biktima sa mga bagong kakilala at ang pag-anyaya sa mga ito sa kanilang tahanan ang nagbigay ng pagkakataon sa mga salarin upang maisakatuparan ang kanilang plano. Nagsisilbi itong paalala lalo na sa mga kabataan na maging maingat sa pakikitungo sa mga taong hindi pa lubos na kilala at palaging unahin ang sariling kaligtasan. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga totoong kasong ating tatalakayin.